sa inyong salita. Salamat sa malinaw na pagkaka-explain niyo, Panginoon, about speaking in tongues, Panginoon. Dawa, Panginoon, we are looking forward, Panginoon, na mas lumalim pa ang aming pagkaintindi sa inyong mga salita, Panginoon. Gamitin niyo kami, Panginoon, upang maipangalat ang inyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Declare your praise. Even the psalmist, no? He's asking the Lord, no? Lord, ikaw umawak sa aking mga labi. Buksan mo ang aking mga labi. Para bang hindi mo control yung labi mo? It is because we want the Holy Spirit, we want the Lord to control our lips. Kung ang dila natin ay ang instrumento natin sa pagkakasala, hilingin natin sa Panginoon na gamitin ito ng Panginoon bilang isang biyaya, no, para sa kanyang kaharian. Ephesians chapter 4 verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up, according to their needs, that it may benefit those who listen. Ano sabi po sa Ephesians 4:29? Huwag mong hahayaan na mga pinagsasabi mo ay walang kwenta. Huwag mong hayaan na madudumi. No? Yung lumalabas o mahahalay, yun sa ibang salin, no? Ang lumalabas sa iyong salita. But kundi tanging mga nakakatulong. Ano pa? Mga bagay na nakaka-benepisyo para sa iba ang dapat lumabas sa ating mga salita. When we talk about speaking in tongues, when we talk about speaking in tongues, kapag speak in tongues ka man, gumamit ka man ng heavenly language, iba man ang iyong magiging salita, gumamit ka man ng technology, no, para ma-reach mo yung ibang bayan. Or kahit Tagalog ka na lang, magsalita ka na lang ng ikaw, kung normal. No? Ang ebidensya na nasa atin ang banal na Espiritu ay kung anong lumalabas sa ating mga dila. Kung paano tayo nakakatulong, no? Kung paano tayo nakaka-encourage, at kung paano natin dinedeclare ang kabutihan ng Panginoon. That is the real Spirit. Mga kapatid, alam niyo po ba, actually, nung pinag-iisipan ko kung paano ko ito ibabahagi sa inyo, medyo nahirapan talaga ako. To be honest. Nahirapan ako, paano ko ba ibabahagi sa inyo yung speaking in tongues? Dahil simula pagkabata ko, I haven't done that. Hindi pa ako inaalaw ng Holy Spirit to do that. Nakasama ko na rin yung ibang mga Kristiyano na speaking in tongues. Minsan napapangisip ako, kapag gagawin ko yung ginagawa nila, ayoko naman nanggagaya lang ako. Kasi kapag ginagawa ko yung ginagawa nila, feeling ko, ginagaya ko lang. Kasi hindi naman yun galing sa akin. Yung nakapagsalita ng iba't ibang kung ano-ano na hindi maintindihan. So sabi ko, Lord, ako mag-speak about speaking in tongues. Napaka-ironic, Lord, ng topic. Na ako mismo, I thought I haven't received the gift of tongue. But it's not like that. The Lord revealed so much about the speaking in tongues. Its principle to speak the truth and to break the barriers. Walang estado, walang mahirap, walang mayaman, walang malayo, walang malapit. Kung ang salita mo ay nakakatulong para sa kaharian ng Panginoon, you are speaking in tongues. Isa pa sa pinagpe-pray ko kagabi, Saturday night, ginagawa ko yung PowerPoint. Hindi nyo ba alam na inatake na naman ako ng allergy ko?
Pumapal na naman yung lahat. Umiyak na ko, Lord! Dapat bukas wala to. Hindi hinahayaan ng Panginoon yung mga bagay na makapaghinder ng kanyang salita. Pag-isip ko, wala na agad yung maga, di ba? Parang wala lang, ganyan. Purihin ng Panginoon. Ito na po talaga, promise. Hindi na to last point, but what I have found out, looking for the lesson topic to share about speaking in tongues. No? Ano ba ang sinasabi ng dila? Anong salita ba ang dapat sabihin ng ating dila? There is one word only. No? And that one word is God's word. The gift of speaking in tongues must only speak the most powerful word. And it's God's word. John chapter 1, verse 1 and 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Basahin ko po sa Tagalog. Sa simula, nandun na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita namin ang pagkadakila niya at tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng Ama. So, in short, that word is our Lord. Anong salita ang dapat nating sabihin? It's the only, it's God's word. He is the Word. He is God. And that's the only most important word that our tongue must confess, our tongue must proclaim, and our tongue must shout that Jesus. Yeah, when we say Jesus, it's not just for kapag may mga bagay na hindi tayo maintindihan, masakit, malungkot, but we are proclaiming Jesus over everything. Dahil siya ang salita. Dito po tayo magtatapos. Sabayan niyo po ako. Basahin po natin. Speaking in tongues is a gift designed to lift Jesus high in what we say, in what we share, and in how we live. The message of speaking in tongues is not random. The message of speaking in tongues is very important. Not only for our Lord, but for every one of us. Tandaan po natin mga kapatid, na kapag tayo nag-speak in tongues, hindi lang yung mga dila natin ang nagsasalita ng ibang lingwa, kundi nakadesign yung speaking in tongues upang iangat ang nag-iisang salita, ang pangalan ni Jesus. Makita sa ating buhay, makita sa ating mga ugali, makita mismo sa ating mga sasabihin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ang inyong salita ay buhay. Ikaw ay totoo, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, sa biyaya at regalo mo sa amin, Panginoon, to speak in tongues, Panginoon. Not only to have to develop another language, to develop your heavenly language, Panginoon, but we are grateful, Panginoon, that you are using our tongue, reusing it for your glory, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi perfect, Panginoon, ang lumalabas sa aming mga dila, Panginoon. Ngunit, sa pagtanggap namin sa inyong Panginoon, kami ang inyong tinutulungan upang maging isang tanggap-tanggap, Panginoon, na iyong anak, Panginoon.
Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, dahil sa kanyang pangalan, nagkakaroon kami ng isang salita to give, to have encouragement sa lahat ng aming pinagdadaanan, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.